Kumusta po uli sa ating mga ka-point of view? May bibigyan po ulit tayo ulit ng opinion. Isang tingnan natin kung valid ba yung ating opinion dito. Napanood ko lang itong isang interview nito ng ANC kay Shelo Magno. Tinapos ko yung interview sa kanya. And then, kayo na po ang humusga kung ano ba talagang meron itong si Shelo Magno. Actually, ito po ay video na dinownload ko lang sa ANC. And then, around po mga 13 minutes. No, doon sa 13 minutes, yan nakita nyo. Inaano natin yung video. Around 13 minutes. Tingnan nyo po kung magugulat kayo sa sinabi nitong si Shelo Magno, ha. Ito po, ayan. And then atin pong ipe-play ngayon tong video na to, around 13 minutes. And then add all those items, right? Because you're right, it includes the PMA, Philippine Military Academy. So dito po sinasabi na pinopondohan daw ng gobyerno yung mga academy at yung mga institution. Sinasabi po niya dito, isa-isahin niya yan. Philippine National Police Academy, the Philippine Public Safety College. It also includes a National Defense College, a local government academy. And I was kidding when I said, why didn't they miss the Philippine Institute for Development Studies and the Philippine Judicial Academy, right? What? I mean, seriously, guys, if we're looking at the education sector, what is the main... Yan, education sector. Pansinin niyo po yung sinabi niya, ha. Napakahalaga po nito para tingnan ninyo kung maniniwala kayo dito sa professor na to. problem with the education sector? Problem with the sector of the education. At the quick data, it says we have 84 million children. 84 million children, ha? Tandaan nyo, ha? 84 million children, sabi niya. And youth that are out of school. We have Out of school. 300 million 300 million students who lack basic numeracy and literacy skills. And lack of literacy skill. Ulitin natin. Baka sabihin nyo, dinadaya ko po kayo. I-atras lang natin, ha? Ayan, oh. I mean, seriously, guys, if we're looking at the education sector, what is the main problem with the education sector? Dito sa Pilipinas ang sinasabi niya, hindi siya nagsasabi sa China, sa India, ha? Dito sa Pilipinas. Sector. I looked at the quick data. It says we have 84 million children and youth that are out of school. We have 300 million 300 million na daw? Students who lack Saan kinuha ni Shelo Magno itong statistics na to? Dito sa Pilipinas. Saan niya kinuha yan? Paano ka maniniwala dito sa taong to? 84 million students out of school and then 300 million lack of literacy skills daw. Tingnan natin. Resibuhan natin yan. Resibuhan natin. Kailangan kasi nating makita kung ano ba talaga ang meron dyan sa sinasabi ni Shelo Magno. Itatype lang natin siguro dito sa i-google natin. Total population of the Philippines. Tingnan natin. 115.56 million. 115. So, ano lang yung diferensya? Ano yung diferensya doon sa sinabi niyang 84 million students sa 115? Ba? 6 and then 16. So, 30 million. 30 million ang diferensya doon sa mga adult. Doon sa babae, lalaki na magulang. 30 million lang ang diferensya. Ibig sabihin, ilang percent ng population natin yun? 80% ng population natin ba? Tama ba ang percentage ko? Assumption lang. 80% ba? Talaga lang, ha? Ganun kadami ng children dito sa atin. Okay. I-type naman natin yung
statistics statistics of children in the Philippines. Tingnan natin yung ilan ng children dito. In the Philippines, there are approximately 11 million children and young Filipinos not attending formal school. So, paano tong sinasabi ni Cielo Magno na to? Ano ba to? Anong klaseng professor to? And then, paste lang ulit natin itong isa kong tinype kanina. Ito ha. Ayun pa rin ang lumabas. Pero, talaga napakalabo talaga nitong paliwanag na ito ni Cielo Magno. Hindi ko makuha kung saan niya kinuha yung statistics na yon. Diba? Ito, type natin sa Google. Hindi pala. Mali. Hindi ko napindot yung google.com eh. Type natin Google. Nandito natin i-search siya. Yan. Population in 2024, about 37.95 million people or 33.62% of the total population are expected to be children aged 0 to 17 years old. Working children in 2022, there were an estimated of 1.48 million working children aged 5 to 17 with more boys than girls. Paano? Saan kinuha ni Cielo Magno yung 300 million students na lack of literacy and 84 million Filipino students na out of youth? Tapos comment siya ng comment. Comment siya ng comment dito sa budget na ginawa ngayon na nalagdaan ni PBBM. Na sinasabi niya bloated. Hindi ba mas bloated tong population niya? Di ba mas bloated to? Tingnan nyo. Today on the show, we discuss yung video ulit. Today on the show, we discuss a recently signed 6.3 trillion peso. Yan, dinidiscuss dyan yung GAA. Dinidiscuss sa kanila at hinihin nga ng opinion si Cielo Magno. Actually, yung mga ito, opinion ko lang doon sa unprogrammed appropriations. Tulad doon sa PhilHealth, actually, siguro pwede naman talagang kunin ng gobyerno yun. Kasi kung hagad naman sila sa pondo, bakit hindi naman, di ba? So, yung pagkukulang ng pondo, tingin ko rin ito kagagawan din ng nakalaang administrasyon. Kasi parang, di ba, pinataas ang sweldo ng mga opisyales, ng mga empleyado. So, malaking sakit sa ulo yun sa dadating na o yung papalit na administrasyon ni PBBM. Kasi saan nila hanapin yung pondo? Talagang walang pondo ang Pilipinas. Walang pondo. Paano ngayon hahagilap si PBBM? Yung mga ginawa ni Duterte na napakalaking as na sweldo ng mga pulis, ng militar, ng mga teacher at kung ano na pang empleyado. Anong kukunin ni PBBM yun? Kaya nga nakapagbenta ng gold eh. Kasi nga talaga walang pera ang Pilipinas. Hindi naman kasi nakapag-produce ng pera si Duterte kasi 7 trillion ang inutang niya sa China. 1 trillion doon kanya. Plus yung mga commission pa. Plus yung mga commission pa doon sa mga vaccines. Diba? Wala tayong magagawa dito sa Cielo Magno na to. Hindi natin alam kung ano ang talagang kakayahan nito, intelektualidad nito. Sabihin mong 84 million children out of school, then 300 million children, lack of literacy. Saan ka kumuha sa India? Hindi mo malang niya chinek. Na 115 million lang tayo. Bahala na kayong maniwala dyan kay Cielo Magno. Kayo din. Lahat na sasabihin yan, inyong busisiin kasi talagang napakahirap. Napakahirap. Hindi ka panipaniwala itong professor na to talaga.
So, binuking ko lang, at least, nadaanan ko lang naman 'tong video na 'to at ako'y naghahanap nga ng mapapanood. And then nakita ko nga 'to, before that nakita ko may interview din siya, so naghanap lang ako ng ibang interview sa kanya. So, 'yan lang po ang maiksi nating vlog at, para mapatunayan natin na medyo may problema po tayo dito sa ating professor na 'to, na sobra-sobrang, sinasabi bloated daw yung, DPWH budget at, pinahina yung, sa education. Most probably siguro plano lang ngayon ng, gobyerno na magkaroon ng magagandang kalsada, magkaroon ng, maayos na mga lakaran ang mga estudyante kasi kasama 'yan, yung mga pavements ng mga barangay o mga kung ano mang lugar na malayo. So, kasama siguro sa proyekto 'yan kaya inasikaso muna 'yan and most probably siguro next year baka magkaroon ng pagbabago. Ngayon lang naman siguro 'yan. Pero ito, mag-ingat po tayo sa sasabihin ng professor na 'to at, sabi nga dun sa ng Malacanang ay ito ay ano, hindi talaga siya nakakatulong since nung, umupo nga si PBBM at, alam mo yun, iba nga talaga ang, approach niya sa gobyerno. More on sa social media siya para nagsasabi, hindi sabihin dun sa grupo niya sa Department of Finance. So, yan lang po, ang ating maiksing, pag-opinyon dito kay Shelo Magno at, talagang ako'y nagulat kung saan niya kinuha yung statistics na yun ng mga estudyante dito sa Pilipinas. Maraming salamat po ulit at sana ay may, nalaman tayo ng konti dito sa dating, Undersecretary ng, Department of Finance na si Shelo Magno. Maraming salamat po.